ang isang putol na kamay. Pasimuti ka na pong marin sa panaginip ko. Ay, ano pong pangalan nyo? Saan po kayo nakatira? Ano pong itinabubuhay nyo? Ako ay si Benjamin Colyada Condino, nakatira sa Miri Street, Nagkaroon, Laguna, at kasalukuyan akong grocery helper. Ano po, pwede po kayong magbahagi ng inyong karanasan na kababalaghan po sa naranasan nyo po sa inyong buhay? Sa kababalagang naranasan ko, napakarami. Isa na dito yung nagpakita ang isang putol na kamay. Ako'y edad 8 taon. Hindi ko mawari dahil kagagawa lang ng lumang bahay ng aking lola sa Santa Cruz noon. Bandang alas 3:30 ng hapon yun. Sa likod bahay. Medyo ito maulan. Kaya sa bagay ako'y bata, hindi ko siya alintana na baka mamaya yung kinakapatid ko lang dahil ako'y lumaki nga sa lola. Kasama ko yung kinakapatid ko. Kumakaway siyang ganyan sa bintana. Hindi ko siya pinansin. Sa pangatlong pagkakataon, kumaway uli siya. Sinilip ko ang kamay na yon, ngunit wala na akong nakita. Lumipas ang ilang taon, mga 4. Doon pumanaw ang asawa ng aking lola. Yung palang ibig pabatid ng putol na kamay na yun. Muli ko siyang nasumpungan year 2004. Kumakaway muli siya, gawa na yung bahay ng aking lola, tapos na. Doon muli sa lugar na kung saan siya kumaway sa akin. Yun pala mamamaalam na rin ng aking lola. Noon ko nabatid na hindi talaga sila nakikipag-usap sa pamamagitan ng pagsasalita, kundi sa kilos. Isa pang karanasan hindi ko malilimutan, nang makakita ko, siguro narinig niyo yung mga tiyanak, ano? Totoo yun, may tiyanak. Kung ano yung nakikita niyong itsura sa TV, yun talaga sila. Bata sila na nakakatakot. Sila kasi yung mga inagas na bata noong araw. Siyempre hindi sila nabindisyonan. Kaya pastor, kaya pare, wala silang bindisyon. Kaya nilulukoban sila ng mga elemento. Ginagamit yung katawan, yung espiritu ng mga elemento. Kasi ang mga elemento ay nakapalibot sa atin yan. Nakasalubong natin, hindi natin alam. Kasalamuhan natin, hindi natin alam. Kasi hindi nga natin sila nakikita. Bagamat sila nakikita nila tayo, wala tayong kakayanang makita sila. Nakikipag-attract sila sa tao. Nakikipag-ugnayan sila sa tao dahil may gusto silang sabihin na hindi nila masabi dahil sila yung mga patay na. Wala nang kakayanang humingi ng tulong. Kaya sila nagpapakita, humingi sila ng dasal. May isa pa, last na itong isang experience na to. Siguro ito yung pinakang worst kasi pwede siyang biblical, pwede siyang paranormal. Sino rito naniniwala sa mga larawan? Yung Jesus Christ man yan, Mama Mary man yan. So maniniwala ba kayo na ang larawan nakakapagsalita? So di ba parang unexplainable, di ba? Bata ako noon. Siyempre, dumadaan tayo sa punto na tayo ay bata, makulit, tigas ang ulo. Siguro mga 4-5 years old ako noon. Taas ako naglalaro ko. Ganito rin, kasi kalimitan talaga ng mga ganong incidents. Ganito. Maulan. Makulimlim. Ganyan sila. Diyan sila active. So nasa taas ako, galang ko. Tinawag ako. Ikaw bata ka, napakatigas ng ulo mo. Ang laki ng tinig. So napatingala ako. Nakita ko yung larawan ng Kristong Hari tinatawag. Nagsasalita, gumagalaw. Sa isip niyo, paano magsasalita yung larawan? Diba? Unexplained, mahirap ipaliwanag yung senaryo. Pero na-experience ko yun. Ano naman po ang naging epekto nito sa inyong buhay at sa mga taong nakapaligid sa inyo po? Doon muna tayo sa positive side. Sa positive side, masasabi ko siguro naging effects nito sa buhay ko is nakakatulong ako kahit paano sa mga kaibigan ko, kakilala ko na nakaka-experience ng yung maganda sa kanila. May mga kaibigan kasi ako na nagkakasakit. Kaya, iterday ako. Ibati yung anak mo. Ay, may bati ka. So, to prove something na totoo yung sinasabi ko, susuubin ko sila. So, ang palatandaan kasi na may galawang tao ng elemento kaya ng tao, kapag yung pinalingasan mo na uling, na nilagyan mo nga nung material sa sinabi ko kanina, insenso kamay niyan, kandila, tingga, asin, balat ng bawang, at saka yung
laurel, dahon ng laurel. So pag yun ay umapoy, instantly, kahit sabihin mo maliit lang yung bagay niya, meron kang bate. So yun yung positive side ng ano, nakakapag-advise ka, nakakatulong ka without getting something na babayaran ka. Sa negative side siguro masasabi ko, prone ako kung makakita ng kung ano. Akala ko kung ano lang, sign pala yun na umiwas ka doon sa lugar na yun, maganda yung mangyayari. Sa pang-negative siguro ay hindi ka makausad dun sa katatayuan mo as human being na nagsusumikap. Kasi kapag ikaw ay may gift na ganun sa Diyos, hindi para ikaw yumaman. Kapag ikaw ay nasumpungan mo sa sarili mo na may gift kung ganun, gamitin mo ng tama. Ano pong pangalan nyo? Saan po kayo nakatira? At ano pong kinabubuhay nyo? Ako si Micaela Condino. Ako ay nakatira sa Lirio Ibaba. At ang kinabubuhay ko ngayon na isa din akong estudyanteng naghahanap buhay din para sa akin at sa pamilya. Maaari nyo po bang ibahagi ang inyong karanasan or kaalaman tungkol sa ritual, ang gagamot sa mga engkanto or nabati? Ako, personally, nakakarinig na din ako ng dinadasalan at personally, nadasalan na din ako ilang beses na din dahil ilang beses din ako nababate dahil prone ako talaga sa ganun. Siguro dahil naging prone ako kasi sobrang tahimik kong bata dati. As in, hindi ako talaga masyadong masalita. Wala din kasi akong gasinong kaibigan, so ako lang yung nakikipaglaro sa sarili ko. And siguro kung sabihin ko, kahit hindi kayo maniwala sa akin, sobrang lungkot talaga ng childhood ko. So, wala talaga akong masyadong kaibigan. And then, so, nagkaroon ako, kaya ako siguro, isang time na pinakamalala kong kailangan kong gamutin talaga is, nagkaroon kasi ako ng suicidal thought. So, as for doon, tas palagi pati ako, dahil nga masyado akong bata, parang isa lang din ako, hindi ako masyadong maimik and kasi yung mga nagiging kaibigan ko is limited lang din. Kumbaga magiging kaibigan ko sila and pag ilang days na, parang hindi na nila ako pinapasin. So, hindi ko na din para inano pa din. Pero, that time nung nag-pandemic kasi, so ang dami din namin problema. Tapos, doon siguro, kinwestiyon ko kasi si God na bakit parang wala naman siya sa amin. Parang hindi niya kami tinutulungan. And then, ang nangyari, parang nakakita ako ng one time, tapos lagi din ako nakakapanaginip may nahigit sa akin, pailalim. And nakikita ko yung kamay nila na pula. So siguro, yun yung And then, that time, may curiosity ako kasi muntikan akong ma-rape sa panaginip ko. And ang nangyari, parang kasi ako curious ako pag nagkakaroon ako ng panaginip na gano'n, lagi ako nang curious. So, sinearch ko yung pangalan nung mismong kung anong klaseng demon yun. So, nung sinearch ko siya, yun yung hindi ka dapat makakurious. Ako nagsasabi sa inyo, huwag kayo makakurious sa pangalan ng mga demons. So, sinearch ko kung anong klase siya. Hindi ko nababanggitin kasi baka tumimong sa utak nyo. So, parang hindi kayo lapitan. So, that time, paulit-ulit siya ng paulit-ulit sa utak ko. And then, parang that time din nagano ko ng suicidal thoughts. Tapos, nandun ako sa tindahan, nakatulala lang ako na ganyan. Tapos yun lang yung pangalan lang nung demon na yun yung nasa utak ko, nakaganyan lang ako. And then suddenly, kasama ko naman si mama nun kasi nagtitinda kami ng gulay nun, hindi pa kakanin. Tapos biglang may nagsabi sa akin, paano ang mama mo? Tapos yun, umiyak ako, sobrang naiyak ako nun. Tapos yung iyak ko nun, parang nasa loob lang, na parang sobrang parang na-trigger na yung kung ano may nasa loob ko nun. Tapos biglang nawala. Tapos, yung pala, ang ibig sabihin nun, ako nagsabi sa inyo, once na, huwag nyo naman maranasang maposes. Pag naposes ka, kaya nung magtago sa loob mo. Nakakala mo okay ka na, pero hindi pa. Pagdating namin sa bahay, kasi yung bahay na pinagpuntahan namin is, bahay kasi namin dati, hindi pa yung napuntahan nyo. Ang bahay pa namin dati, malapit sa may mga gubat, ganun. Tapos may lumang parang bakery doon. Sobrang luma na talaga, as in talagang wala ka ni simbolo na naging bakery siya. Wala ka na makikita. Pagawaan nyo ng mga tinapay, ganun. Sobrang laki niya. Tapos parang basta lumang-luma na yun, talagang tanggal-tanggal na yung kahoy, ganun. So parang may mga, syempre, may mga nakaalikid na doon naman kung ano. Kasi nga wala naman na doon nakatira eh. And then doon, may merienda kami.
Nasa loob na kami ng bahay. May merienda kami. Tapos, wala lang ako natahimik and then, tumatawa na ako. Nung nangyari yon, talagang sinabi ko na natawa ako pero biglang nawawala siya, na naiyak ako sa loob ko. And then, ang ginawa ni Mama, nilagyan niya ako ng rosaryo. Hindi natalab, ako nagsabi sa inyo, hindi natalab sa kanila rosaryo. Tinawanan ko yung rosaryo na sinabi ko, hindi ako tinatablan ng rosaryo. Ako nagsasabi sa inyo, hindi tinatablan sila ng rosaryo. Kaya ang ginawa sa akin ng tatay ko, nilagyan niya ako ng asin. Pagkalagay niya ng asin ng gano'n, tapos kinusan niya, masakit siya. Naiyak ako na tinatawag ko yung mama ko. Masakit siya dahil hindi sa akin, hindi siya masakit sa akin, pero yung nasa loob ng katawan ko, masakit siya. And then, ang daming ginawa, yung katulad din ng sinabi ng tatay ko kanina na, ginanoan niya ako, sinuob niya ako. Yun, lumabas doon na pero bago pa siya lumabas, maraming time. So, maraming time na kailangang gugulin bago lumabas siya doon sa katawan ko. And then, kasi sobrang prone ko talaga sa mga ganong bagay. Ano ang nagiging epekto nito sa iyong buhay at sa mga taong nakapaligid sa iyo? Siguro ang nagiging epekto niya dahil nga sobrang curious ko nun. So lagi akong nakakatawa na siya sa akin ngayon kasi nga syempre mas na-overcome ko na siya ngayon. Lagi tuloy akong sinusuob. And alam mo yun, minsan ang pangit na ng amoy ng insenso, lagi kang uusukan ng ganun. Siguro nagiging epekto niya sa ko. Syempre yung magulang ko nun, iman sa natakot din sila sa akin. And as well ako, pinatago ko sa kanila lahat ng matutulis na bagay. Nung nagiging prone ako lagi sa ganun, pinatago ko talaga sa kanila. Tapos that time, natulog ako, nakakaramdam ako ng may something na naman sa katawan ko. Tinali ko talaga yung kamay ko. Para ko lang maiwasan ko lang. Kasi totoo talaga yun na magkakaroon ka ng thoughts na masasaktan mo yung kapwa mo. Kahit sabi mo pinakang mamahal mo na yan, magugulat ka na lang kasi natatakot ako na baka pag nagising na ako sa realidad ko, na kung ano na yung nangyari sa magulang ko, may something na ako nagawa. So, pinatali ko yung or kaya hindi ako nalingon sa kanila, nakaganyan lang ako lagi. Pag ako matutulog, lagi ako nakatalikod. Kasi nagkaroon ako si Mama kasi, nakaranas siya sa akin na gumising ako, tapos ginaganyan ko siya. Gumagan ako sa kanya. Tapos, bigla akong gumanyan ulit pagtulog. Mas better siguro, kaya tinatali ko lagi yung kamay ko kasi baka may magawa ko sa kanya. Kasi yung paggising kong yun, nagulat siya sa akin. Bukasan sabi niya sa akin, paggising ko, nakatingin ka sa akin, tapos naganyan-ganyan ka. Ang sama ng tingin mo sa akin. So, sabi ko, hindi ko siya alam. Tapos, meron pa ako na pag-inipan na sabi ko nga sana hindi ko ginawa, na as in, brutal yung ginagawa ko. Nagpasalamat ako sa Diyos na simula nun, talagang sobrang nagpe-pray na ako. Dahil, siguro kasi dati, parang nagkaroon kasi ako paisip kasi ako, siguro kaya lagi akong nialapitan na napaisip kasi ako kung wala bagang Diyos. Napunta kasi sa isip ko yung ganun, wala bang Diyos na gumagabay sa amin? Bakit ganito kami kahirap? Ganun. So, mas na-lesson siya kaya yun lang din ang payo ko sa inyo, lahat naman yun ang pinapayo. Huwag niyong questionin kung ano may nangyari sa inyo ngayon. Naghihirap man kayo ngayon or meron kayong pinagdadaanan, merong dahilan si Lord kung bakit kayo nagkakaganon. It's either mas pagtitibayin kayo nun or malalagpasan nyo yun kasi hindi niya yun ibibigay sa inyo kung hindi nyo kayang lagpasan.